Isang reason nga pala mga kapanyero kung bakit ko nga pala binili itong drone na to, nasabi ko nga pala sa mga unang video ko noon na gusto ko i-share sa inyo kung nasaan ba yung original na Deladinco Farm sa Pilipinas. Magandang araw mga kapanyero. Araw ng Sabado ngayon, sale ngayon dito sa Canada. Black Friday ngayon dito. Ang daming tao rito sa mga mall. Ang daming mga tao na gustong mamili dahil nga bagsakan na ang mga presyo ngayon. Yun ang sabi nila, mura daw ngayon mamili pagka Black Friday. Tingnan natin kasi mga kapanyero, meron akong gustong bilhin talaga nung last summer pa. Na gusto ko siyang bilhin, gusto ko siyang laruan, gusto ko siyang gamitin sa farm. Hindi ko mabili kasi ang mahal din. So, ang ginawa ko mga kapanyero, nag-ipon muna ako para maibili ko ngayon. So, tingnan natin ngayon yung price na ang alam ko noon last summer 900 eh. 900 Canadian dollar yon yung gusto kong bilhin na laruan. So, sabi ni Jedi Cycle, maraming salamat nga pala kay Jedi Cycle. Bababa raw yan pagka Black Friday tsaka Boxing Day. Yun yung mga sale ngayong mga taon. Kasi nga, taon-taon nagpapalit talaga ng mga produkto. Hindi naman totally lahat ng produkto pinapalitan, pero lahat ng mga produkto ngayon dito isinesale nila dahil nga sa next year may mga bago raw na darating na bagong model. Ganun ang style nila dito. Kaya nga ngayon mga kapanyero, Black Friday, silipin natin kung magkano ba yung price ngayon nung gusto kong laruan. Baka sakaling mabili na o baka pwede nating bilhin. Tara mga kapanyero, tingnan natin. Nandito ako sa Best Buy. So nag-try din ako sa online. Ang mahal pa. So tingnan natin dito. Dito ko kasi noon nakita yung laruan na gusto ko. Tingnan natin kung magkano ba ang price ngayon. Sakaling mabili, bumaba na. Sana bumaba, pero ang daming tao ngayon dito. Puno ang parking. In and out ang tao dahil nga lahat ngayon sila namimili. Ang taas ng bagsakan ng presyo ngayon. Tara. Ito mga kapanyero, tinitingnan ko ngayon dito yung drone na gusto kong bilhin. Bali ang price dito last summer is 900 something, 920 yata. Pero ngayon ang price ngayon ay 694. Ito mga kapanyero yung gusto ko na drone. Itong last summer pa gusto ko na itong bilhin eh. Pero noon nga 920. Ang price ngayon ay 694. Yan. Ito siya. Yan. Tara mga kapanyero, pwede na to. Kuha tayo ng isa. Bili na tayo. Ayan mga kapanyero, nandito nga pala tayo sa Best Buy. Bali kumuha na tayo ng isang itong drone. Kumuha na ako ng isa. Bali dating 920, ngayon is 694 na lang ang presyo. Tapos ngayon, di ba Black Friday ngayon, ang sabi nga pala dito sa loob, may isa pa raw sale na sa December 26, yun yung Boxing Day. Ang sabi rito na itago ko lang yung resibo na pagka bumaba yung presyo hanggang January 12, imamatch pa raw nila yun. Ibababa pa nila yung presyo, ibabalik sa akin yung iba. So magandang deal na siya. Kumuha na ako ng isa na talagang ito yung gusto ko talagang laruan gamitin sa farm. Parang naano kasi ko, parang gusto ko yung ginagawa ni Jedi Cycle na maglalaro ng drone.
So sabi sa akin ni Jedi Cycle, siya yung nagsabi nito, siya yung nagsuggest nito na bumili ako ng ganitong klase. Huwag akong bibili nung medyo mura nga siya pero hindi ma-control ng maayos. So pagka kasi sa mga ganitong gadget, ang tanungan talaga namin si Jedi Cycle. Yan, shoutout nga pala Jedi, thank you. Bali tara mga kapanyero, uwi tayo, buksan na natin. Parang na-excite ako, natutuwa ako kasi nga ang tagal ko nang gustong bilhin to. Noong mga time na yun, wala naman akong pera, wala akong budget. Ang ginawa ko muna, nag-ipon muna ako. Talagang pinag-iipunan muna bago ako bumili ng isang bagay na gusto ko. Kasi mahirap din kasi yung, sabi nga sa inyo, ang daling umutang dito pero ang hirap magbayad. So ang ginagawa talaga namin dito, nag-iipon muna kami. Tapos tumatiming kami sa mga sale na ganito para makatipid. Ganun yung ginagawa namin. Kasi nga, hindi naman to araw-araw din naman na ginagamit. Siyempre, hindi naman gagamitin kaagad. Siguro yung mga kailangan na gagamitin kaagad, yun yung pwede na namin utangin. Pero ito naman, makakapag-intay. Kaya ngayon ko naisipan na bumili. Yan. Ito na, hawak ko na. Titingnan natin ngayon. Bali ito, isang set na siya. Na may dalawa na siyang battery. Bali, tinawagan ko si Jed kanina na kung ano ba yung maganda. So sabi niya, mura na daw to. Kumuha na ako ng isa para sigurado. Kaya ito. Tara mga kapanyero, uwi muna tayo para mabuksan natin. Tingnan natin kung ano ba yung nasa loob nito. Baka ang nasa loob nito, siomay Tara. Grabe mga kapanyero, ang daming tao. Talagang ito yung labasan talaga ng pera ngayon dito sa Edmonton. Ang daming tao ngayon dito. Puno ang parking, kahit nag-i-snow, kahit ang lamig-lamig. Lahat may bit-bit yung mga tao. Siguro ugali na kasi nila rito na ngayon ang bilihan Dahil nga ang laki ng bagsak ng presyo. Pero marami rin naman mga nagsasabi, mga kapanyero, na parang ano rin daw, parang scam ba ang Black Friday? Parang iniiba nila yung price, itinataas, tapos gagawing sale. Yun din yung mga ibang nagsasabi. Pero, siyempre, kanya-kanya tayo ng opinion, kanya-kanya tayo ng nakikita sa sitwasyon. Siguro may tindahan na ganun, may tindahan din naman na talagang nagse-sale. Pero ako, sa mga nakita ko kasi, yung isinesale nila, yung maraming yung marami silang stock na ganun. Tapos yung mga model, lumang model na, yung talagang isinesale. Basta ang importante, kung bibili kayo, yun yung kailangan nyo, di ba? At saka higit sa lahat, kung may pera naman kayo, bakit hindi? Gusto nyo yung binibili nyo, yun ang importante. Dami, tawiran ng mga tao dito. Ang hirap pag-drive pagka ganitong sitwasyon, pagka ganitong time. Hindi ka makapag-drive ng maayos. Hinto, bigla na lang may tumatawid. Kaya pagka ganitong season, pagka ganitong sitwasyon, ganito, bigla na lang na maglalabas yung mga tao, tumatawid, di mo inaasahan na may tao pala doon. Dahan-dahan lang talaga yung takbo mo pagka ganitong lugar. Kasi ito yung pinaka-commercial center nila rito. Ito yung pinakamalapit na commercial center. Hinto na naman tayo, may tatawid na naman dito. Yan. Saka nga pala mga kapanyero, pagka natsyempohan ka nga pala, yung isang violation dito na pagka may tumatawid, lalo pa yung may nakasign na pedestrian na tawiran. Tapos natsyempohan ka ng pulis na hindi mo pinagbigyan yung tao na tumatawid. Yun, penalty yun, mahal yun. Alam ko 250 ang pagkakaalam ko may isang na ganun may isang Pilipino na kakilala ko na nagulat daw siya, biglang tumawid, bigla siyang lumabas na hindi niya biglang nakita.
Tas umuna siya, hindi niya pinatawid, natsempohan siya ng patrol, sinundan siya ng patrol, hinuli, penalty na siya, na minusan pa yung lisensya niya. Ganun katindi pagka sa tao, hindi ka nagbigay na tumatawid. Isa yun sa mga iniingatang violation namin dito. Dito mga kapanyero, ang pagbili naman dito, tsamba-tsamba rin eh. Siyempre, kung saan ka makakatipid, doon ka. At saka ang importante, wag mo lang pagsasabay-sabayin yung pagbili mo. Timing lang din na kung ano yung sitwasyon. Kung hanggat maaari, unahin nyo munang ipunin yung pera para makabili ng isang bagay dito sa Canada. Mas maganda kesa naman yung bibilin mo kagad, uutangin mo kagad, tapos hindi mo alam kung bukas makalawa, hindi mo alam kung saan mo kukunin yung ipambabayad mo. Mas mahirap yun kasi pagka inutang mo, may interest yun pagka gumamit ka ng credit card. Kaya mas mahirap, kaya mas maganda kung talagang gustong gusto mo, pag-ipunan mo muna. Unahin mo muna yung mag-overtime ka muna ng pakonti-konti hanggang sa maipon. Talagang kontrolin mo yung paggastos mo kasi gusto mo yung isang bagay. Yung iba kasing mga kababayan natin, pagka naisipan, bili, ganon, hindi nila namamalayan na ma-maximum na pala nila yung credit card nila. So hindi nila nakokontrol, hindi nila na i-manage ng maganda yung credit card. Mas mahirap. Hindi ko naman po pinakikialaman yung opinion nila o yung sistema nila, pero kung ako sa inyo mga kapanyero, yung iba na nagsisimula pa lang dito, ganun ang gawin nyo. Unahin nyo muna na mag-ipon kaysa bumili na isang bagay na mahirap din bayaran. Dahil nga sa wala akong budget, walang pera, pinag-ipunan ko muna ng pakonti-konti hanggang sa dumating yung time na to. Naipon ko yung price nito, pero nabawasan pa dahil nga itiniming ko sa Black Friday. At sana sa December 26 bumaba pa ang presyo para makapag-refund pa ako kahit konti. So ganun yung ginagawa ko. Gumamit man ako ng credit card, may nakaabang na ako na pambayad para dito. Mga kapanyero, tara, nandito na tayo. Buksan na natin. Tara, sandali lang mga kapanyero. Ito nga pala tayo mga kapanyero, nandito nga pala tayo sa basement para buksan na natin itong binili natin sa Best Buy na drone. Ito mga kapanyero. Ito mga kapanyero, mga naka-bag pa siya. Ang gaan. Talagang ito lang ang laman. Ito mga kapanyero, ito yung pinaka-drone niya. Ito yung palili pa rin. Ito mga kapanyero, ito nga pala yung pinaka-controller. Ito. Bali yung iba, yung mga nakita kong controller, inilalagay pa rito yung cellphone. Bali ito,
may naka-built-in na. Andito na yung monitor niya, hindi mo na kailangan ilagay yung cellphone. So mas modelo to sa mga nakita ko doon sa mga nanduron. So bali ito nga pala yung sinabi ni Jerry Cycle na bilhin na mas maganda raw to. Ito, bagong-bago mga kapanyero, ang ganda. Ito nga pala yung battery. Bali, may kasama na siyang dalawang battery. So, dalawang battery siya. Pero, ang charger niya, tatluhan. Bali, bibili pa ako ng isa para may reserve tayo. Para yung isa ginagamit, dalawa china-charge. Parang ganun. Kasi tatluhan tong charger, pero dalawa lang ang kasamang battery. Pero okay na rin to. Yung iba kasi parang isang battery lang ang kasama. Kaya ito, okay na to. Bali, set na siya. Combo, kung tinatawag nilang combo. Ito. Dapat matesting na natin ito mga kapanyero para kung may sira o may damage o hindi maayos at hindi ka satisfy dito sa drone na to, itago mo lang yung resibo. Pwede pang ibalik anytime. Ang ganda. Bali, isang reason nga pala mga kapanyero kung bakit yung nga pala binili itong drone na to, nasabi ko nga pala sa mga unang video ko noon na gusto ko i-share sa inyo kung nasaan ba yung original na Deladinco Farm sa Pilipinas. Bali, i-share ko to. Bali, yung Deladinco Farm, nandyan yun nga pala sa Doña Remedios, Trinidad, Bulacan. Bali yun, pagmamayari nga pala ng lolo't lola ko na ang kabuuan sukat kasi noon 14 hectares. Bali, i-divide yun, ibinigay sa mga anak tsaka sa mga apo. Bali, ako nga yung mga isa sa mga nabigyan noon ng farm sa Pilipinas. Pero sa mga hindi inaasahang pangyayari, hindi inaasahang sitwasyon, nabenta po yun. So, bali yung farm doon, parang inilipat ko lang dito sa Canada. Gusto ko nga palang makita ulit kung ano ba yung itsura na ngayon. Baka mabigyan tayo ng mga pagkakataon na mapuntahan, makita ulit yung farm na yun. Kasi hindi naman totally lahat nabenta yun. May mga natira pa doon na sa pinsan ko at sa pamangkin ko na natitira pang farm doon. So, baka mabigyan tayo ng pagkakataon na makapunta uli sa Doña Remedios, Trinidad. Ito ang gagamitin natin para makita natin yung kabuuan, ano na yung itsura, sino ba ang nakabili, yung nakabili, ano ba ang ginawa doon sa lote na yon, sa farm na yon. Yun din yung mga gusto kong malaman, gusto kong makita, na sana mabigyan tayo ng pagkakataon na makita ulit yung farm na yon. Dahil matagal din ako mga kapanyero na nag-ikot-ikot doon sa farm na yon. Talagang gusto ko talaga manggahan. Pero hindi nga nangyari yun. At kahit naman dito sa Canada is hindi ko rin nagawa na maging manggahan yung farm dito. Dahil nga hindi mabubuhay ang mangga rito. So, gusto ko pa rin uling makita yon na kung ano yung iniwanan namin noon, ikukumpara ko kung ano yung iniwanan namin 11 years ago na ano ba ang itsura nung talagang original na Deladinco Farm. Mga kapanyero, shout out nga po pala kay Mr. Adriel Palma. Yan, maraming salamat sa suporta mo. Yan, shout out din ka pala kay Papa Monsi TV. Yan, may channel din po si Papa Monsi TV. Suportahan din po natin siya. Yan. At saka po yung shout out din nga pala kay Miss Arlene Fernandez ng Pangasinan. Yan. Saan kaya sa Pangasinan si Miss Arlene? Yan. Kung malapit siya sa La Union. Yan mga kapanyero,
i-charge ko nga pala muna yung mga battery nito para malaman natin, paliliparin natin, itatry natin bukas kung lilipad. Para kung hindi man is maisoli kagad natin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.